Paano nga ba mag-process ng documents para makapag-apply as foreign English teacher dito sa Taiwan? So kung isa ka sa nag-a-apply or nagbabalak mag-apply as foreign English teacher dito sa Taiwan, ang video na to ay para sa'yo. Hi teachers! My name is Chelly Mansi at isa akong foreign English teacher dito sa Taiwan. Meron po tayong 3 requirements na kailangan nyo pong i-process kung gusto nyong mag-apply as foreign teacher dito po sa Taiwan. First, kailangan nyo po ng CAV, ng inyong TOR at diploma. Second, kailangan nyo po ng NBI clearance. Third, kailangan nyo po ng inyong teaching license. So, isa-isahin natin yung 3 requirements na yon kung paano nga ba siya kunin dyan po sa Pilipinas. Let's start with your CAV or Certification, Authentication, and Verification ng inyong TOR and Diploma. So, saan po yan pwedeng kunin? Kukunin nyo po yan kung saan kayo graduate, whether it's bachelor's, master's, or doctorate degree po. Doon nyo po kukunin ang inyong CAV. Ngayon, kung kayo po ay graduate sa public school, kukunin nyo po yan sa inyong school. Ngayon naman po, kung kayo ay graduate sa private school or community college, gaya ko po, kumuha po ako noon sa CHED. Pero bago po ako pumunta ng CHED, ay humingi po muna ako ng letter sa, sa registrar po namin. Pangalawa po ay ang inyong NBI clearance. So, yung NBI clearance, yung normal na NBI clearance po, of course, kukuha po kayo niyan sa NBI office. Okay? And third, kailangan nyo pong ipa-certified true copy ang inyong PRC license. So, para gawin po yun, kailangan nyo pong mag-log in sa inyong Lyris account. And then, kailangan nyo pong mag-set ng appointment para magpa-authenticate. Okay? So, ipa-flash ko po dito sa screen kung paano mag-set ng appointment. Okay? And kung meron na po kayo nung 3 yon, yung CAV ng inyong TOR and diploma, kung meron na din kayong NBI clearance at certified true copy ng inyong PRC license, kailangan nyo po yan dalhin sa DFA para po ipa-apostille. Ngayon, yung office po ng DFA, hindi po lahat nag-a-apostille. So, kailangan nyo po yung i-check sa mga branch ng DFA malapit po sa inyo. So, gaya ko, I am from Bicol po. And chinek ko sa Bicol, wala pong nag-a-apostille. So, kailangan pa po siyang dalhin sa Manila. So, dun ko po pina-apostille yung documents ko. Tips lang po, pag magpapa-apostille po kayo sa DFA, kailangan po isabay-sabay nyo na yung 3 requirements. So, wag pong paisa-isa kasi, sayang po ng oras and yun, sayang ng oras and effort. So, if I were you, pupunta po ako sa DFA kung kumpleto na po yung 3 requirements. Next po, pag na-apostille naman po siya sa DFA, kailangan nyo po siyang dalhin sa TECO. TECO po is embassy po siya ng Taiwan dyan sa Pilipinas at nasa Makati lang po yung office. Wala pong ibang office ang TECO sa Pilipinas kundi po sa Makati lang. So after nyo nga pong ipa-apostille sa DFA, kailangan nyo siyang ipa-authenticate sa TECO. Nakalimutan ko lang kung ilang working days bago makuha yung, yung document sa TECO. Pero I think nasa 7 to 10 days bago po makuha yung yung pina-authenticate nyo po sa TECO. So, bale, yun lang po talaga yung 3 requirements ang kailangan nyo pong ihanda kung gusto nyong mag-apply as foreign English teacher dito po sa Taiwan. And make sure po na syempre dapat meron kayong passport. Okay? So, may mga employer po na manghihingi pa sa inyo ng ibang requirements such as cover letter, SOP, COE. So, kung hihingan po kayo nun, ibigay nyo na lang po. Pero, hindi na po yun kailangan ipa-apostille or ipa-authenticate po. Okay? So, bali yung 3 papers lang pong yun ang kailangan nyong ipa-apostille at ipa-authenticate. Tips lang po para doon sa mga nag-a-apply dito sa Taiwan.
I would suggest po na bago kayo mag-apply ay kailangan pong authenticated ng inyong documents. Kasi po yung ibang employer or ibang school po dito sa Taiwan, alam nila na napakabagal ng processing of papers po sa Pilipinas. So mas prefer nila kung apostilled na po and authenticated na po ang inyong documents. At don't you worry teachers, wala naman siyang expiration. Pero kung mag-expired po yung yung teaching license and NBI clearance, that's the only time po na mag-expire din yung authenticated documents mo. Okay? So make sure lang po na nakapag-renew na kayo ng inyong teaching license bago kayo magpa-apostille. And make sure din po ng inyong NBI clearance ay updated. Okay? Para po hindi po sayang sa pera. So, hindi po guaranteed na porket may apostille documents na kayo or authenticated documents ay makakapunta na kayo dito sa Taiwan. Depende pa rin po yan sa inyong interview and demo. So, kailangan nyo pong galingan, okay? So, yun lamang po for today's vlog. Kung may request pa kayo or clarifications, pwede nyo pong i-comment sa ating comment section or pwede po kayong mag-PM sa aking Facebook page or hindi pala sa TikTok kasi naka-off ang ang message ko po sa TikTok. So, pwede po kayo mag-message sa aking Facebook page. So, yun lang for today's video, guys. Don't forget to follow my Facebook page, my TikTok account, and also my YouTube channel. So, yun lamang. Bye!